Matagal na may haka-haka o bulong-bulungan tungkol sa mahiwagang syudad na kung tawagin ay Biringan. Sa ibang katawagan pa nga ay The Lost City ng Samar, kung saan marami ang nagsasabi na ito ay totoo at may ilan din na ito raw ay isang alamat lamang. Ngunit papaano kung sabihin kong minsan na akong napadpad rito? Hindi ka panipaniwala, pero handa kong isalaysay ang kwento tungkol sa pagkawala noon ng aking kapatid na itago na lang natin sa pangalang Maria. Magandang araw po sa inyo, Kuya Barry, at ganoon din sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel. Mas kilala po ako sa tawag na Arman, at nakatira po ang aking pamilya sa isang baryo noon na matatagpuan sa Pagsanghan, Samar. Nangyari po ang lahat noong pang 1952 at ang liham na ito ay naisulat sa pamamagitan o tulong ng aking apo. Napakagandang babae po ng kapatid kong si Maria. Maputi, matangkad at hindi mo aakalaing lumaki sa isang probinsya. Naaalala ko nga noong kabataan namin, marami ang nagkaka-interes sa kanya at nanliligaw. Pero ni isa ay wala siyang sinagot. Kumbaga, lahat ay nabasted po. Hindi naman sa nag-iinarte siya, pero mas inuuna niya noon ang pag-aaral at pagtulong sa gawaing bahay. Nagbago lamang ang lahat, pati ang maayos naming pamumuhay, Kuya Barry, ng isang araw. Hindi siya umuwi sa amin. Sa pagkakaalala ko po, malapit na ang araw ng patay noon at saka pa ito nangyari sa kanya. Anong oras na? Ba't hindi pa rin umuwi ang kapatid mo, Arman? Galit na tanong noon sa akin ni Tatang. Konserbatibo kasi ang aming pamilya, kaya hindi maganda sa isang babae ang inaabutan ng gabi sa labas, lalong-lalo na't walang kasamang kamag-anak. Mabilis ako noong lumabas at nag-ikot-ikot po. Nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan ko, pati na sa mga kakilala ni Maria ng mga panahong iyon. Ilang oras na paglalakad at paghahanap, ngunit walang sagot akong nakuha. Pagbalik sa bahay, mas labis na pag-aalala ang nakita ko sa mukha ni na Tatang. Noon ko lang po silang nakitang ganoon, kaya naman sinabi kong bukas na bukas po ay hahanapin ko si Maria at iuuwi ng maayos sa bahay. Kuya Barry, nasabi ko iyon upang hindi na sila mag-alala pa, pero sa isip-isip ko lang, wala akong ideya kung papaano ako magsisimula o kung saan ko hahanapin noon si Maria. Siguro po ilang araw din po ang lumipas. Gaya ng una, wala akong sagot na nakuha. May mga bulong-bulungan na rin akong naririnig na baka raw ginahasa ang kapatid ko dahil nga maganda ito. Pagkatapos ay maaaring pinatay raw at itinapon sa malayo. Napabuntong hininga na lamang ako at hindi na inisip pa ang mga sinasabi ng mga tao. Nagtanong-tanong ako sa mga nakakaalam ng paraan. Nang wala na talaga, umabot na ako sa puntong makipag-usap at humingi ng tulong sa isang albularyo. Lahat po sila, Kuya Barry, iisa lamang ang direksyon ng kanilang sinasabi. Mayroong nakagusto sa kapatid ko. Kinuha ito at dinala sa isang lugar na hindi matutuntun kung saan. Kahit ang pinakabantog na albularyo sa amin ay walang magawa. Pero bago ko lisanin ang tahanan niya, nagbilin siya ng ilang kataga. Hindi sapat ang kakayahan na mayroon ako upang mahanap ang kapatid mo. Pero may kilala akong maaaring makatulong sa inyo. Pumunta ka sa masukal na gubat at hanapin mo ang pinakamatandang puno ng balete. Doon mo makikita ang sagot na matagal mo nang hinahanap.
mahabang litanya ng albularyo. Nang sabihin niya sa akin iyon, napatingin ako sa kasama kong si Tatang. Ilang sandali, napatango siya bilang pagsang-ayon. Hindi na po namin sinayang ang panahon, Kuya Bari. Matapos makapaghanda at madala ang mga kailangan, agad naming pinasok ang masukal na kagubatan ng aming lugar. Pero aaminin ko po, hindi ako tunay na naniniwala sa mga albularyo o mga himala na nagagawa nila. Nang mga panahong iyon, ang iniisip ko na lamang ay ang iba pang paraan para mahanap lamang ang kapatid kong si Maria. Iyon lang talaga, at kahit walang kasiguraduhan sa ginagawa ko, ipinagpatuloy ko pa rin. Ilang oras ang itinagal ng aming paglalakbay hanggang sa abutan kami ng hating gabi. Saka ko lamang napansin ang isang malaking puno na maraming baging ang nakasabit. Sa itaas noon ay ang hindi mabilang ng mga alitaptap na nagbibigay liwanag dito na animoy may mahika. Sa totoo lang, Kuya Bari, napakaganda nitong pagmasdan. Nang magawi naman ang tingin ko sa bandang kanan, doon ko napansin ang isang may kaliitang kubo. Agad kong inaya si Tatang na puntahan iyon at hindi pa man nakakapasok, isang boses po ang nagsalita. "Sino kayo? At ano ang ginagawa ninyo sa gitna ng kagubatan?" Boses ng isang matanda po, at nang ibaling namin ang tingin sa pinanggagalingan nun, natanaw namin siya nakasandal sa likuran ng puno ng balete. May katandaan na ito, Kuya Bari, at mapapansin mo iyon sa mahaba at maputi nitong mga buhok. Mahaba rin ang kanyang itim pang mga balbas at makikita ang kasuotan nitong lumang-luma at gusgusin pa. Pinagmasdan pa namin siya ng matagal bago kami tumugon, at nakita ko rin na may mga suot itong kwintas. Maraming bagay ang nakalagay roon na sa tingin ko po ay tila mga bato o binhi ng kung anumang mga halaman. Pinapunta kami rito ng isang albularyo upang matulungan. Tugon ni Tatang, at saka ipinaliwanag ang dahilan at pakay namin kung bakit nga kami naglakbay sa kagubatang iyon. Ilang sandali, hiningan kami nito ng kahit anong gamit na pagmamay-ari daw ni Maria. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, dala-dala ko po ang isang tela na madalas na ibinabalot ng aking kapatid sa kanyang ulo. Hilig niya kasing gawin iyon, at ito'y bilin din ng albularyong nagpapunta po sa amin dito. Iniabot ko iyon sa matanda, at saka kami nito inimbitahan sa kanyang munting tahanan. Pagkapasok po namin, agad nitong sinindihan ang isang sulo sa pamamagitan ng pagkiskis ng buhay na bato. Nang maitusok niya iyon kung saan, saka siya nagpakilala. Siya raw si Teodoro, o mas kilalang Lolo Terio. Dati raw siyang nakatira sa mataong baryo at minsan nang naging manggagamot at albularyo. Pero dahil daw sa inaakalang may sira siya sa pag-iisip dahil sa kanyang mga gawain, pinaalis siya roon. Nagkaroon daw siya ng asawa at 2 anak, pati apo, pero ni isa sa mga iyon ay hindi siya ipinagtanggol, kaya't mas pinili na lamang niya na tuluyang magpakalayo-layo at manirahan na lamang sa gitna ng kagubatan. Ipinagpapatuloy pa rin ito ang gawain at may iilan pa ring nagpupunta at naniniwala sa kanya. "Ikaw ba, Arman? Naniniwala ka ba sa akin?" Bigla ang tanong nito sa akin na siyang ikinagulat ko, Kuya Bari. Napalunok ako ng laway at hindi agad nakasagot sa tanong niya. Bukod kasi sa pagkagulat, nagtataka rin ako dahil alam niya ang pangalan ko, gayong hindi pa naman kami nagpapakilala. Pinagmasdan ko siya at mataman nitong nakatingin
at naghihintay ng sagot sa akin. O, opo, naniniwala po ako sa iyo, Lolo Teryo. Tanging nasabi ko na lamang dahil totoo naman, nakakamangha na malaman niya ang pangalan ko. Tumango ito at kinuha ang isang malapad na palayok. Naglagay roon ng tubig, ng asin at mga halamang hindi po pamilyar sa akin. Habang ginagawa niya ang paghahalo, bumubulong ito ng tila dasal o orasyon sa mga salitang hindi namin maunawaan ng aking ama. Nang matapos, agad niyang inihulog sa tubig ang telang pagmamay-ari ni Maria. Muli siyang nanalangin ng 3 beses at saka kami tinitigan. Nakita ko sa mukha niya ang pagkagulat, pagtataka at sinamahan ng bahagyang kalungkutan. Hindi lang isa, kung hindi marami ang naging interesado sa kapatid mong si Maria. Sa nakikita ko, ito ay mga nilalang na hindi nabibilang sa ating mundo. Nakakatakot sila at mapanlinlang, kaya't hindi basta-basta ang gagawin ninyong pagsagip sa kanya. Marami kayong pagdadaanan at paliwanag ng matanda, pero agad ko naman itong pinutol. Saan po namin siya makikita? Ano po ang kailangan namin gawin para masagip ko po ang kapatid ko? Agad kong tanong dito. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero labis na pag-aalala ang nararamdaman ko dahil sa mga itinuran ni Lolo Teryo. Dahil doon, mas lumakas ang loob ko na ipagpatuloy na ang paghahanap kay Maria. Ilang sandali, binuksan ng matanda ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Mula roon, inilabas niya ang ilang gamit. Iniabot niya sa akin ang isang gulok at sa hawakan nito ay may mga nakasabit na mga buto ng halaman. Sunod nitong ibinigay ang isang supot na gawa sa tela. May kaliitan iyon at may tali na gawa sa maninipis na baging. Wag na wag ko raw bubuksan iyon hanggat hindi kailangan at sa tamang pagkakataon lamang daw. Matapos, hinubad nito ang isa sa mga kwintas niya at isinuot ito sa akin. Ang bagay raw na ito ang magiging gabay at proteksyon ko sa mga darating na panganib. Kuya Bari, dahil sa mga narinig ko kay Lolo Teryo kung gaano kadelikado ang paglalakbay na gagawin ko, nagpasya akong iwanan at wag nang isama si Tatang. Nagpumilit pa siya pero nangako akong babalik at kasama ko na si Maria. Pero sa loob-loob ko lang, wala akong kasiguraduhan. Napapayag ko naman siya at bago ko lisanin ang kubong iyon, ilang bagay pa at paalala ang ibinilin ng matandang ermitanyo. Tandaan mo, iho, wag na wag kang tatanggap ng kahit anong alok na pagkain sa hindi mo kakilala. Wag na wag kang iinom ng tubig na galing sa kagamitan nila. Maging mapagmasid ka, makiramdam at pagkatiwalaan mo na lamang ang dapat mong pagkatiwalaan. At isang bagay pa, kapag ka nakarating ka sa lugar na sinasabi ko, malalaman mong hindi tao ang kaharap mo. Mahabang salaysay ni Lolo Teryo. Paano ko po malalaman yun? Balik kong tanong naman sa kanya. Mananayo ang mga balahibo mo, iho. Makakarinig ka ng matinis na tunog at ang pinakamahalaga, ang mga tulad nila ay walang gutli o hiwa sa ibabaw ng mga labi. Sa tingin ko, alam mo na ang iibig kong sabihin. Paliwanag pa nito. Nang makuha na ang mga impormasyon na kailangan ko,
Muli akong nagpatuloy sa aking paglalakbay, Kuya Bari. Muli kong binaybay ang masukal na kagubatan. Napuno rin ako ng pagtataka dahil ang kagubatan sa lugar namin ay tila walang katapusan o walang dulo. Puro matataas na mga halaman at puno ang napagmamasdan ko. May kabilugan man ang buwan, ngunit hindi iyon naging sapat upang maging maliwanag ang buong paligid. Malamig din ang simoy ng hangin na talaga namang tumatagos sa kailaliman ng aking balat. Ilang minuto pa po, Kuya Bari, napahinto ako sa paglalakad nang makarinig ako ng ilang pagkaluskos sa aking paligid. Pinakinggan at pinakiramdaman ko iyon. Nang magpatuloy ako sa paglalakad, muli itong naulit. Ilang sandali, isang pagsitsit naman ang nahagip ng aking tainga. Muling pagkaluskos at nahahagip na ng aking mga mata ang ilang itim na figurang paminsan-minsang dumaraan. Dahil doon, hinila ko ang gulok sa aking tagiliran at ako'y naghanda. Malakas ang kutob kong nagsisimula na ang panganib na sinasabi sa akin ni Lolo Terio kanina. At hindi nga ako nagkamali, Kuya Bari, dahil ilang sandali lamang may isang nilalang na tumalon sa aking harapan. Mabuti na lamang at naging alerto ako. Napaatras ako at nang tumambad siya pagharap sa akin, mabilis kong iwinasiwas ang gulok na hawak-hawak ko. Napasigaw ito at nagtatakbo nang mahiwa ko ang kabilang pisngi nito. Binantaan ko silang, "Hindi ako natatakot sa inyo," at sagot lamang ang hinahanap ko. Ilang sandali, sa likuran ko, nakita ko ang napakaraming nilalang. Kulay itim, pulang-pula ang mga mata at diretsong nakatingin ito sa akin. Wala akong ibang magawa kung hindi ang tumakbo ng mabilis, Kuya Bari. Halos sumabog ang dibdib ko sa sobrang kaba, hingal at takot. Sadyang mabilis din sila dahil hindi pa man ako nakakalayo. May mga kamay na may matutulis na kuko ang humatak sa akin. Sa lakas nito, inihagis ako kung saan man. Tumama pa nga ang likod ko sa isang puno kaya napaaray ako sa sakit. Mabilis akong bumangon at kitang-kita ko ang sabay-sabay nilang pagsugod sa akin. Ang bawat lumapit, agad kong tinataga ng hawak kong gulok. Napuno na ng kalmot ang buong katawan ko at napakarami nila para mapatay ko silang lahat. Hiwa rito, hiwa roon ang ginawa ko at napapasigaw na lamang ako sa galit. Nang makakuha ako ng pagkakataon, muli akong tumakbo papalayo. Oras din ang pagtakbo na ginawa ko bago ko masigurong wala nang sumusunod sa akin. Naupo at napasandal na lamang ako sa isang puno. Ibinaba ko ang lalagyang tela at pinahira ng langis ang mga sugat na natamo ko. Halos maiyak na nga ako dahil hindi ko inaasahan na may ganitong mga halimaw o mga aswang sa gitna ng kagubatang ito. Pinilit ko mang hindi makatulog pero ilang saglit lang ay nakaidlip ako. Nagising na lamang akong muli dahil sa naaamoy ko. Amoy iyon ng tila inihaw na karne ng kung anong hayop. Pagmulat ng mga mata ko, nakita kong sumilay na ang haring araw. Sa pagtayo ko, napagmasdan ko ang usok sa hindi kalayuan, kaya't mabilis ko itong tinungo. Kuya Bari, ilang sandali lang, napadpad ako sa isang baryo. May iilang kabahayan doon at may mga tao. Nang makita nga nila ako, ay grabe ang naging tingin nila sa akin at napakasama. Nang ibaling ko ang aking tingin sa grupo ng kalalakihan, napagmasdan ko ang iba sa kanila ay maraming sugat. Doon ko, Kuya Bari, napagtanto na sila ang mga nakaengkwentro ko kagabi.
nasa pugad ako ng mga aswang. Dahil doon, muli kong inilabas ang aking gulok at naghanda. Nakita kong nagtayuan sila at nagpunta sa kinaroroonan ko. Nasaan yung tao man sila, nasisiguro kong may kasamaan sa likod ng galit nilang mga mata. Akala ko nga'y magsisimula na naman ang patayan hanggang sa pumagitna ang isang matandang lalaki. Maputi na ang buhok nito at nakayuko habang hawak ng kanyang kanang kamay ang isang tungkod. "Iho, ano ang pakay mo? Bakit ka napadpad dito sa lugar namin?" Mahinahong tanong nito sa akin. Napakunot nga ang noo ko noon, Kuya Bari. Akala ko kasi ay galit din ito, gaya ng iba niyang kasamahan at may gagawing hindi maganda. "Ito ho ang daan na itinuro sa akin ni Lolo Terio." Seryoso at matapang kong sagot, pero sa isip ko, nakakaramdam na ako ng takot. Nang banggitin ko po ang pangalang Terio, nakita ko ang bulungan ng lahat. Napansin ko ang pagkabalisa at takot sa kanilang mga mukha. Doon, naalala kong albularyo nga pala at ermitanyo si Lolo Terio. Baka minsan na nila itong nakainkwentro at minsan na sila nitong natalo. Ilang sandaling bulungan, lumapit ang matanda sa akin at itinaas ang kaliwang palad na tila may hinihingi. Nagtaka at natulala pa nga ako ng ilang segundo. Saka ako nagpasyang ilabas ang telang naglalaman ng kung anong bagay na ibinigay sa akin kagabi ni Lolo Terio. Nang makuha ko, agad ko iyong iniabot sa matanda. "Maswerte ka at may kasunduan kami ni Terio tungkol sa kapayapaan ng lugar na ito. Kung ano man ang naging engkwentro ng angkan ko sa iyo kagabi, kalimutan mo na iyon. Ang bagay na ito ang kapalit at paraan para makarating ka sa totoo mong destinasyon." Salaysay ng matanda sa akin, Kuya Bari. Hindi ko pa man lubos na maunawaan, nagpasya na lamang akong sundan ang takbo ng kapalaran. Nakita ko pa ang saya sa mukha ng matandang aswang dahil ginto pala ang laman ng tela. Hindi ko alam kung anong pamamaraan ang mayroon sila, pero ang mahalaga po sa akin noon ay ang makausad. Bibilisan ko na lang po ang mga pangyayari. Bali po, inihatid ako ng dalawa sa mga tauhan ng matanda papunta sa dulo ng kagubatang iyon. Pagdating ko po doon, napagmasdan ko ang mahabang ilog. Sa kabila nito ay panibagong kagubatan. Tatanungin ko pa nga sana sila kung ano ang dapat gawin, pero paglingon ko, nakita ko na lang silang tumalon at nawala na sa paningin ko. Napailing ako at napabuntong hininga na lamang. Ilang oras po akong naghintay at nagmasid hanggang sa may isang bangka ang dumaan sa harapan ko. Huminto iyon at inanyayahan akong sumakay kahit hindi pa man siya nagtatanong kung saan ako pupunta. Tahimik ko namang ginawa iyon at nagpatuloy siya sa pagbabangka, Kuya Bari. Nilamon ng katahimikan ang kapaligiran, kaya naman ilang sandali tinanong ko siya kung saan patutungo ang bangka. "Kung ano ang nasa isip mo, iyon ang destinasyon natin," sagot ng bangkero at saka ito lumingon sa akin. Ngumiti siya at doon napansin kong walang hiwa ang ibabaw ng labi nito. Napalunok ako ng laway dahil sa takot. Naghanda ako at muling hinawakan ng mahigpit ang gulok. Aswang o engkanto ngayon ang nagpapaandar ng bangkang sinasakyan ko. Hindi ko po talaga kapanipaniwala, Kuya Bari, pero ilang sandali lang, biglang nagkaroon ng matataas na alon sa ilog na binabaybay namin. Dahil doon,
tumaob po ang bangka namin. Nang tignan ko ang paligid habang lumalangoy, wala na roon ang bangkero at wala na rin ang bangka. Lalangoy na sana ako papunta sa kabila pero may malalamig na mga kamay ang biglang humatak sa mga paa ko. Hinatak ako pa ilalim at naramdaman ko na lamang ang paninikip ng dibdib at paghinga ko. Tuluyang kinain ng dilim ang paningin ko at akala ko po iyon na ang kamatayan ko. Pagmulat ng aking mga mata, natagpuan ko na lamang ang aking sariling nakahiga sa isang malambot na kama. Mabilis akong bumangon at lumabas sa bahay na iyon kung saan man ako. Napagmasdan ko ang napakaraming tao at ang mga bahay dito ay mas magaganda kung ikukumpara sa nakasanayan ko. Ang bawat babae at lalaki na titingin sa akin ay bumabati at nginingitian po ako, Kuya Bari. Kinusot-kusot ko pa nga ang aking mga mata kung nananaginip lang ba ako. Pero hindi eh. Hindi ako nananaginip. Isa-isa ko silang pinagmasdan at nakita ko, gaya ng bangkero, wala silang gutli o hiwa sa itaas ng mga labi nila. Kaya alam na alam kong hindi mga tao ang kasama ko at hindi ordinaryong lugar ang kinalalagyan ko. Mabilis akong nag-ikot at kahit hindi sigurado, mabilis kong hinanap si Maria. Sa isang entablado, napagmasdan ko siya at sa tabi nito, isang matipunong lalaki. Walang preno akong naglakad at mabilis na tinawag ang pangalan niya. Napatingin siya sa akin at ngumiti, Kuya Bari. Matapos, kinamusta niya ang pakiramdam ko. Napatingin ako sa paligid. Lahat sila ay nakangiti, kaya't ang pagtatakang nararamdaman ko po ay nadagdagan. Umakyat ako sa entabladong punong-puno ng mga bulaklak at napakaraming pagkain. Sinubukan kong ibigay ang lahat ng atensyon ko kay Maria. Aayain ko na sana siyang umuwi pero mabilis niya akong inalok ng pagkain. 2 plato, Kuya Bari. Ang isa ay naglalaman ng itim na kakanin at ang isa naman po ay kulay puti. Maria, alika na, sumama ka na sa akin. Matagal ka na naming hinahanap nila Tatang. Marahan kong sabi ito sa kanya. Ha? Nandito sina Tatang at Nanang. Arman, ikaw ang matagal na naming hinahanap. Saan ka ba galing? Balik na tanong sa akin ng kapatid kong si Maria. Sa gilid ng entablado, napagmasdan ko ang kumakaway-kaway na mga magulang namin. Pero nang tignan ko ang itaas na mga labi nila, alam kong may mali sa kinalalagyan namin ngayon. Nang si Maria naman ang pagmasdan ko, alam kong siya iyon at tao siya na kagaya ko. Matapang akong lumapit at hinila ang kamay niya. Nang magpumigla siya, nilakasan ko ang hatak at hinawakan siya sa baywang. Nagtangkang sumugod ang mga naroon, kabilang na ang matipunong lalaki na hindi ko alam kung asawa ba ng kapatid ko rito. Hinila ko ang gulok at binantaan silang wag na wag lalapit. Wag kayong lalapit. Alam kong hindi kayo tao. Alam kong ilusyon lang ang lahat ng ito. Naririto po ako upang bawiin ang kapatid kong si Maria. Iuuwi ko na siya sa totoo niyang tahanan at pamilya. At kung sino man ang pipigil nun, hindi ako magdadalawang isip na patayin. Matapang kong sigaw sa kanila. Ayaw man ng kapatid ko, malakas ko siyang hinila papalayo sa lugar na iyon. Saktong dapit hapon na po yun, Kuya Bari, at tuluyan ng lalamunin ng dilim ang paligid. Hindi pa man kami nakakalayo, nakita ko ang pagpapalit ng anyo ng mga taong iyon. Dahil doon, binilisan ko po ang pagtakbo at siya namang pagkawala ng malay ng kapatid ko.
Wala akong magawa kung hindi ang isakay siya sa likuran ko. Hingal man, ang alam ko na lamang ay dapat makalayo kaagad kami. Tumakbo lang ako ng tumakbo. Ilang minuto nang malapit na ang mga humahabol sa amin, napahinga ako ng maluwag at halos maiyak nang sumulpot sa harapan ko si Lolo Terio. Sinabi niyang siya na ang bahala at hintayin na lamang namin siya sa gilid ng ilog. Tumango ako at ang huli ko na lang pong nakita, nakipag-usap siya sa mga iyon. Oras din po ang itinagal bago siya makabalik at saka ko tinanong kung ano ang nangyari. Walang labanan o patayan daw ang naganap. Nakipag-usap siya sa maayos na paraan at nag-alok ng ginto upang hayaan kaming makalabas. Nang makabalik kami sa lugar namin sa paraang hindi ko naman po maunawaan, saka ipinaliwanag ni Lolo Terio ang tunay na nangyari. Inialok ng isang aswang ang kapatid mong si Maria sa isang engkanto. Nagustuhan ito ng isa sa mga iyon at kinuha siya gamit ang gayuma at itim na mahika. Ang lugar kung saan mo natuntun ang kapatid mo ay ang paanan ng Biringan. Isang lihim na lugar at hindi basta-basta natutuntun ng kung sino man. Hiling ko lang, Arman, maging lihim na lang sana itong mga nangyari upang wala nang magbalak pa na pasukin ang delikadong lugar na iyon. Makakaasa ba ako sa iyo? Paliwanag at tanong ni Lolo Terio sa akin. Kuya Bari, tanging pagtango na lamang ang nagawa ko. Nagpasalamat kami ng labis. Kung hindi dahil sa ermitanyong si Lolo Terio, baka hindi ko pa rin kapiling ang kapatid kong si Maria. Ang naging kapalit nga lang noon, Kuya Bari, madalas natulala ang kapatid ko at paminsan-minsan ibinubulong nito ang pangalang Lumanad na sa tingin ko po ay ang inakala niyang asawa sa paanan ng Biringan. Lumipas po ang mga taon at pumanaw na nga po ng tuluyan si Maria. Ang ibinalita ko na lamang sa lahat, namatay ito dahil sa depresyon. Wala naman po kasing maniniwala sa naging karanasan ko. Mas lalo akong naiyak dahil noong ibinurol po siya, saka ko lamang ulit napansin ang itaas ng labi niya. Kuya Bari, alam mo, wala itong gutli o hiwa. Hindi siya ang kapatid ko. Hindi si Maria ang nailigtas ko nang minsang napadpad ako sa lihim na lugar. Sinubukan ko pong bumalik at malakbay muli ito. Ngunit hindi ko na ulit nakita pa si Lolo Terio. Ang masaklap, hindi ko na muling nasilayan pa ang naturang lugar na tinatawag din nilang Biringan. Minsan nga po at kahit habang isinusulat ko ang liham na ito, pakiramdam ko ay panaginip lang talaga ang lahat. Na panaginip lang talaga ang mga pinagdaanan ko. Sana kung ganun lang, pero hindi po talaga, Kuya Bari. Totoong totoo po ang lahat. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na mabasa niyo po ito sa inyong channel, Kuya Bari. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Arman. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo, Sir Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lilak. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay karanasan ng aking ama. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Bruno.
Nagtatrabaho bilang isang gwardiya noon ang aking ama. Dahil doon ay gabi na siya kung umuwi. Madalas pa ay 9:00 o kaya 10:00 na ng gabi. Mayroon namang habal-habal na masasakyan sa aming lugar, Kuya Bari, sa ganoong mga oras. Pinagsasabihan na lang siya ng aking ina na mag-iingat palagi dahil baka may mangyaring masama sa kanya sa daan. Mahal, baka madaling araw na akong umuwi ha. Hindi kasi makakapasok yung kasama ko eh. Kaya ako ang papalit muna sa kanya. Wala rin namang pasok kinabukasan kaya makakapagpahinga rin ako. Wika ng aking ama sa aking ina. O siya, sige, basta't mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. Tugon naman ng aking ina. Napatango lang si Papa sa sinabi sa kanya ni Mama at saka nagpaalam na itong aalis na. Noong araw ding iyon ay pumunta kami ni Mama sa bayan upang mamili. Mahigit 1 oras din kaming nasa bayan, Kuya Bari, noong araw na iyon, hanggang sa matapos ng bilhin ni Mama ang lahat ng kanyang bibilhin. Nang matapos siya at ayos na ang lahat, ay nagpasya na kaming umuwi na. Naglakad na kami patungo sa paradahan ng habal-habal. At noong makarating kami roon, ay wala man lang ni isang nakaparada doon. Dahil doon ay naghintay lang kami ni Mama. Makalipas ang humigit kumulang 30 minutos, ay may dumating na ring habal-habal. Sasakay po ba kayo, ma'am? Tanong ng lalaking driver sa aking ina. Opo, sasakay po kami. Tugon naman ng aking ina sa lalaking driver. Napatingin pa ang lalaki sa akin at kinabahan ako dahil sa pamamaraan ng kanyang pagtitig. Nakatakip kasi ang mukha nito, Kuya Bari, at tanging ang mga mata lang niya ang aking nakikita. Ilang sandali rin niya akong tinititigan bago sinabing sumakay na kami sa kanya. Walang pagdadalawang isip na pinasakay ako ni Mama sa motor niya at sumunod naman siya sa likuran ko. Noong nasa kalagitnaan na kami ng daan patungo sa aming baryo ay nagtanong si Mama sa lalaki. Iho, baguhan ka lang ba sa pagbabiyahe ng habal-habal? Hindi ka kasi pamilyar sa akin. Tanong ng mama ko sa lalaki. Opo ma'am, nung 1 araw lang po ako nagsimulang bumiyahe ng habal-habal. Tugon naman ng lalaki sa aking ina. Napatango na lang ang aking ina dito at hindi na nakipag-usap muli sa lalaki. Hanggang sa makarating na kami noon sa tapat ng aming bahay at bumaba na kami sa motorsiklo nito. Noong nagbabayad na si Mama sa lalaki ay napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam, Kuya Bari, kung bakit kinabahan ako sa lalaking iyon. Kung kaya tumalikod na lang ako sa kanya habang naghihintay sa aking ina. Matapos magbayad si Mama ay naglakad na kami papasok sa aming bahay. Kinagabihan. Nagpapahinga na noon si Mama sa silid nila ni Papa. Hindi naman ako makatulog, Kuya Bari, kaya lumabas ako ng aking silid at umupo sa aming sala. Habang nakaupo ako roon, naisipan kong lumapit sa bintana upang magpahangin. Noong nasa tapat na ako ng bintana ay bahagya ko po iyong binuksan at napasilip ako sa labas. Nagulat ako nang pagkasilip ko po may nakita akong isang lalaki na nakatayo doon. Tiningnan kong mabuti at nagulat ako, Kuya Bari, noong mapagtanto kong tila pamilyar ang tindig niyang iyon sa akin. Noong makilala ko siya,
Dali-dali kong sinarado ang bintana at bumalik na sa aking silid. Hindi ko alam kung bakit siya naroroon, kaya nakaramdam ako ng takot. Sa dami ng aking iniisip ay napagod din ako at nakatulog. Mga bandang 2:00 ng umaga nang magising ako dahil sa sunod-sunod na pagkatok sa aming pintuan. Hindi nagigising ang aking ina, kaya ako ang nagbukas doon. Bumungad naman sa akin ang aking ama na animoy hingal na hingal pa. Isarado mo ang pinto, anak. Dali, dali! Utos sa akin ng aking ama. Naupo siya sa silya, ngunit kitang-kita ko pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, nagising din ang aking ina at saka lumapit sa amin. "Oh, ano ba nangyari sa iyo?" tanong ni Mama kay Papa. Hindi kaagad nakasagot ang aking ama, kaya't kumuha si Mama ng maiinom nito. Noong makainom na si Papa, ikinuwento na niya sa amin kung ano ang nangyari sa kanya. Ayon sa kanya, naghihintay daw siya sa paradahan ng habal-habal dahil umaasa siyang mayroon pa siyang masasakyan ng mga oras na iyon. Nang sa tingin niya ay wala na siyang masasakyan, nagpasya siyang maglakad na. Habang naglalakad daw noon ang aking ama, hindi niya maiwasan ang kabahan. Wala na daw kasing tao ng mga oras na iyon at medyo may kadiliman pa ang kanyang madadaanan. Tanging ang liwanag na nagmumula lang sa buwan ang kanyang nagsisilbing ilaw sa daanan. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad hanggang sa medyo nakakalayo na siya sa paradahan ng habal-habal. Hindi na kasi siya umaasang may masasakyan pa dahil pasado 12:00 na iyon ng madaling araw, kung kaya't nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Maya-maya'y bahagyang napahinto si Papa sa kanyang paglalakad daw dahil nakaramdam siya ng tila may sumusunod daw sa kanya. Kinilabutan daw siya at nagpalinga-linga siya. Noong wala siyang makita, ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang paglakad. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Walang ano-ano ay biglang nakarinig siya ng ingay sa bandang talahiban. Dahil doon ay nagdahan-dahan siya sa kanyang paglalakad. Tiningnan niya kung ano ang pinagmumulan ng ingay na iyon at nagulantang na lang ang aking ama nang may makita siyang tao roon. Sa hindi kalayuan ay nakita niyang may nakaparadang habal-habal. Inakala niyang may mahalagang ginagawa lang ang taong iyon roon. Maya-maya'y biglang lumingon daw ang nasabing tao kay Papa, kung kaya't nagulat siya at napatanong, Pare, babiyahe ka ba?" Tanong ng aking ama na nasa talahiban at nagulat siya noong makita niyang duguan ito. Hindi sumagot sa kanya ang taong iyon, bagkus ay napangisi ito sa kanya. Dahil doon ay bahagyang napaatras ang aking ama at akmang tatakbo na sana siya, ngunit bigla daw nanigas ang kanyang katawan. Walang ano-ano. Nakita ng aking ama kung papaano magpalit ng anyo ang taong nasa talahiban. Unti-unti itong tinubuan ng mga balahibo sa katawan
at lumabas ang matutulis nitong mga pangil. Pinilit daw ng aking ama na makaalis roon at noong magtagumpay siya, mabilis siyang tumakbo papalayo sa nilalang na iyon. Anong klaseng tao? Ano ba yun? Aswang! Kailangan ko makalayo kagad. Panginoon, tulungan niyo po ako. Bulalas pa ng aking ama habang tumatakbo siya. Kinikilabutang sinundan niya ang mabato at maputik na daan. Mabuti na lang daw at may liwanag ng buwan at nakikita niya ang kanyang dinadaanan. Napapalingon pa si Papa at mas lalo niyang binilisan ang kanyang pagtakbo nang makita niyang hinahabol na siya ng nilalang. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo ay may nakasalubong na habal-habal si Papa. Laking pasasalamat naman daw niya nang huminto iyon sa harapan niya. Dahil sa labis na takot, hindi na nagdalawang isip si Papa na sumakay doon. Napalingon siya at napabuntong hininga na lang noong mapagtantong wala na yung sumusunod sa kanya. Ay salamat, wala na rin. Manong, tara na po. Saad ni Papa sa driver ng habal-habal na sinakyan niya. Kaya sumunod naman ito sa kanya. Noong nasa kalagitnaan na ng kanilang pagbiyahe sina Papa, noong magsalita siya. Manong, mabuti naman at nakasalubong ko kayo kaagad. Kung hindi baka kung anong nangyari na sa akin doon. Kuwento pa ni Papa. Hindi umiimik ang driver, kung kaya't nagtaka ang aking ama. Tinignan daw niya sa side mirror ang driver. Doon pa lang niya napagtanto na tila hindi pamilyar sa kanya ang driver. Tinanong niya muli ang driver. Manong, baguhan ka lang ba rito? Tanong ng aking ama na may kabang nararamdaman. Hindi pa rin umiimik sa kanya ang driver. Bagkus naririnig niyang humahagik-hik daw ito. Noong mga oras na iyon ay medyo kinabahan na talaga ang aking ama. Pinagmasdan daw niya ang mga kamay ng driver at nagulat na lang ang aking ama nang makitang may dugo iyon. Dahil doon walang pagdadalawang isip na tumalon daw si Papa sa habal-habal nito. Mabuti na lang daw at hindi siya nabagok dahil sa pagtalong niyang iyon. Nakita niyang biglang huminto ang habal-habal at bumaba ang driver doon. Ikaw yung kanina. Aswang ka! Bulalas ni Papa. Napangisi ang lalaki kay Papa at walang ano-ano ay nagpalit ito ng kanyang anyo. Wala daw nagawa ang aking ama kung hindi ang magtatakbo muli papalayo sa aswang na iyon. Hindi na lumingon pa si Papa sa takot na baka sinusundan na naman siya ng nilalang. Mabuti na lang daw at malapit-lapit na ang baryo namin kaya takbo lang siya ng takbo. Nagsisisigaw siya at humihingi din ng tulong sa mga kapitbahay. Ngunit sa kasamaang palad ay walang katao-tao sa lugar na iyon. Takbo lang daw siya ng takbo at hindi na iniisip pa ang nasa likuran niya. Laking pasasalamat nga daw niya nung makarating siya kaagad sa aming bahay. Dahil baka kung hindi ay nabiktima na siya ng aswang na iyon. Naikwento ko rin kay Papa kung ano yung nakita ko kanina. Tila iisa lang ang taong iyon. Kung kaya't sumilip kami sa labas ng bintana para tingnan kung nasundan ba nito si Papa. At hindi nga kami nagkamali, Kuya Bari, dahil nakita naming nakatayo sa gilid ng kanyang habal-habal ang isang lalaking duguan. Nakatingin ito sa amin habang nakangisi.
Pamilyar ang lalaking yan. Sa kanya kaming nakisakay kanina ng ating anak nung pauwi kami galing bayan. Wika ni Mama kay Papa. Galit na galit ang aking ama at kinuha niya ang kanyang itak. Nagpasya siyang lumabas upang tugisin ang nasabing nilalang. Ngunit sa paglabas niya ay wala na ang lalaki at maging ang kanyang habal-habal na daladala. Wala kaming kaalam-alam kung saan ito nagtungo, ni hindi namin narinig ang tunog ng kanyang motor, kung kaya't nagmadaling pumasok na lang ang aking ama. Nilak namin lahat ng bintana at pintuan. Hindi kami mapakali ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Simula ng gabing iyon, hindi na namin nakita pa ang lalaki. Napag-alaman din naming hindi siya kakilala ng mga driver sa aming lugar at maging sa kabilang baryo dahil hindi naman daw nila nakikita ang lalaking iyon. Ngunit marami din ang sabi-sabi na marami daw na nabiktima at pinaranasan ng lalaking iyon dahil sa pagpapanggap na driver siya ng habal-habal. Subalit magmula po noon, Kuya Bari, noong mangyari iyon kay Papa, hindi na namin muli pang namataan ang nasabing driver na iyon. Naisip naming baka lumipat siya ng ibang baryo dahil nabuko na siya ng mga tao dito sa aming puok. Isang kakaiba at nakakatakot na pangyayari ang naranasan po ng aking ama na hindi niya malilimutan. Muntik na siyang mamatay at mabiktima ng isang aswang na driver ng habal-habal dito sa Bukidnon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Lilak. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Luis. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari po taong 1985 noong nag-aaral pa ako sa isang universidad sa Maynila. Kada hapon, dumadaan kami ng aking kaklasing si Primo sa isang kainan sa may plaza. Paborito po kasi naming kainin ang dinakdakan, Kuya Bari, kaya naman hindi nakukumpleto ang araw namin kapag hindi kami nakakakain noon. Nakangiwi akong tinanong ni Primo kung talaga bang gutom na ako. Paano kasi, sarap na sarap ako sa pagsubo sa nakahaing pagkain sa aming harapan. May ginisang atay, paksiw, at ang paborito naming dinakdakan. Sa mga hindi nakakaalam, ang dinakdakan ay parang sisig po. Pero may iba sa ingredients niya, kaya siya tinatawag na dinakdakan. Bagong karinderya itong napuntahan namin. Hindi naman ito kalayuan sa boarding house na tinitirhan namin, Kuya Bari, kaya habang pauwi galing sa universidad ay kakain ka na lang. Napalingon ako sa paligid. Halos lahat ng mesa sa paligid namin ay may mga taong abala sa pagkain. Tila sarap na sarap ang mga ito dahil halos ilang beses humingi ng panibagong serve ang mga ito. Binilisan ko ang pagkain upang makauwi na kami. Pero ang sabi ni Primo, kumalma lang daw ako at maglalakad-lakad lang muna daw siya. Tumango naman ako saka nagpatuloy sa aking pagkain. Si Primo kasi ay kanina pa natapos at nagpabalot pa ng pagkain pa uwi sa boarding house. Ang gusto niya ay maghapunan ulit mamaya doon. Pagkatapos ko pong kumain, naisip kong mamasyal muna sa likurang bahagi ng kainan.
Napansin kong may mini village doon at nakapagtatakang wala man lang tao. Nagpatuloy ako sa pagpasok sa loob at tumingin-tingin sa bawat maliliit na bahay na madaanan ko. Nagtataka ako, Kuya Bari, nang mapansing may tila maliit na cabinet sa sulok ng bawat bahay. Kaya naman sinilip ko po iyon. Hindi ko maiwasang magtaka nang makitang puro kutsilyo ang naroroon. Sa kabilang maliit na bahay naman, may napansin akong mga bagay na hindi ko masikmura ang amoy. Mamasa-masa at medyo madulas pa ang sahig, ngunit hindi ko na po ito pinansin dahil mas natakot ako nang may pumasok na malalaking tao at may dalang iba't ibang klasing patalim. May hila-hila silang malaking itim na sako at may lamang hindi ko alam kung ano. Naggulat na lang ako nang butasin nila ang itim na sako at inilabas ang isang bangkay na sa tingin ko ay nanggaling pa sa puninarya. Ipinwesto nila ito sa isang mahabang mesa at pinagtulong-tulungang tanggalan ng damit. Gamit ang itak ay pinagtataga ng isa sa kanila ang katawan ng daladala nilang bangkay. Napatakip ako sa aking bibig. Nandiri ako at hindi na tiningnan pa kung ano ang ginawa nila sa bangkay. Sigurado naman ako na kinatay na nila ito na parang manok. Kahit hindi ako nakatingin, Kuya Bari, ay naririnig ko ang tunog ng laman na tinatamaan ng matalas na kutsilyo. Napatakip ako sa aking bibig at pinipigilan ang sariling mapasuka. Grabe, nakakadiri po. Nakahindik-hindik ang kahayupang ginagawa ng mga demonyong ito. Napaigtad pa ako nang magtanong ang pinakamatanda sa kanila kung may nagpunta ba sa lugar na iyon. Sariwa pa kasi ang alikabok na nanggaling yata sa sapatos ko. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib nang makita kong tumitingin-tingin sila sa buong paligid. Sana naman ay wag nila akong mahuli. Naggulat pa nga ako, Kuya Bari, nang biglang marinig nila ang pagtunog ng aking beeper. Mukhang may nag-message. Gigil na inoff ko kaagad iyon. Kapag nahuli ako ay papatayin ko talaga si Primo. Lalapit na sana ang matanda sa pinagtataguan ko nang magsalita ang isang kaedaran ko lang at humihingi ng pasensya. Anya, sa kanya daw ang beeper na iyon at nakalimutan niya lang na iligpit kanina. Siya daw kasi ang nagtapon ng mga tirang karne kanina sa likod kaya nailipag niya ang beeper niya at nakalimutan niyang kuhain pa. Napahingal ako at napatingin sa likuran. May mesa nga doon at may nakalagay na beeper. Akala yata nila ay sa kanila ang beeper na tumunog. Nanghina pa ako nang marinig na bilisan na raw nila ang pagtatadtad at kakailanganin na ang mga iyon sa dinakdakan. Lalaki ako, Kuya Bari, pero gusto kong mawalan ng ulirat sa sobrang pandidiri at panghihilakbot. Tila lahat ng nasa sikmura ko ay gustong magsilabasan lahat. Tigbi-tigbi na ang aking pawis sa matinding pagpipigil sa sarili. Kailan ba aalis ang mga taong ito para makalabas na ako? Hindi nagtagal. May narinig naman akong boses babae na nagtungo sa pinagkatayan nila
at sinabing pakibilisan na raw ang mga sangkap dahil marami na ang naghahanap ng dinakdakan. Kinulang daw sila sa putahe kaya naman kailangan nilang magluto pa ng marami. Nakita ko, Kuya Bari, ang nakakalat na karne sa mesa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at basta na lang itong naging karne ng baboy. Ilang beses ko pang kinusot ang aking mga mata, ngunit iyon talaga ang aking nakikita. Hindi po ako maaaring magkamali. Pero papaano ito naging karne ng baboy? Hindi na ako nakagalaw pa nang muling pumasok sa loob ang mga kalalakihan at binuhat na ang mga trinabaho nilang karne ng bangkay. Isa-isa na itong niluto sa nararapat na putahe at ako naman ay tila pinaliliguan na ng pawis. Pakiramdam ko, mawawalan ako ng ulirat sa aking natuklasan. Ang dinakdakan, bangkay pa na ng tao ang pangunahing sangkap. Naulinigan ko ang pagkukumahog ng mga kalalakihan at inilagay na sa magkakahiwalay na balde ang mga tinadtad na laman at lamang loob ng kawawang bangkay bago binuhat ang mga iyon at nagsialisan. Isa sa mga binatilyo ang nag-alok na siya na raw ang maglilinis sa nasabing pinagkataya nila, kaya naman naging alerto na ako. Kung kailangan kong hampasin ang kanyang ulo para makaalis ay gagawin ko talaga. Mamaya ako pa ang katayin nila at wala na akong magagawa pa doon. Nagulat pa ang lalaki at akmang sisigaw nang sumilip ako mula sa kanyang kinaroroonan. Ngunit hindi na niya ito nagawa pa dahil hinampas ko siya kaagad ng isang kahoy na nagkataon namang naroon lang sa gilid ko. Bumagsak ng walang malay ang lalaki at nagmamadali na ako sa aking paglabas. Para hindi nila ako mahuli, napagpasyang kong sa kabilang labasan naman ako dumaan. Walang ingay akong naglakad at sinikap na hindi matapakan ang putik na nakakalat para wag mag-iwan ng bakas. Wala akong pinagsabihan tungkol sa nakita ko dahil hindi na ako sigurado kung namamalikmata lang ba talaga ako o hindi. Ang alam ko lang, Kuya Bari, hindi maganda ang operasyon ng mga tao sa karinderyang iyon na naghahain ng dinakdakan. Maski kay Primo ay hindi ko ikinuwento ang bagay na iyon dahil sa aking takot na baka mapahamak po kami. Hindi na basta-basta lang kung anumang bagay ang natuklosan ko at posible akong habulin ng mga aswang kung sakali mang malaman nilang pinagkalat ko ang kanilang sikreto. Kuya Bari, mga aswang lang ang pwedeng gumawa ng kanilang ginagawa. Nakita pa naman ako ng binatilyong hinampas ko ng 2x2 sa ulo at malamang pinaghahanap na ako sa nasabing lugar. Itong si Primo naman ay nagtataka na sa akin kung bakit sinasadya kong lumihis ng daan tuwing uwian. Marami naman kasing shortcut pa uwi sa boarding house. Medyo natatakot lang kasi ako sa isiping aabangan nila ako sa kalsada, saka kakatayin kagaya ng ginawa nila doon sa kawawang bangkay. Mabuti na lang napakalma ko ang aking sarili at kinalimutan na ang bagay na iyon. Ngunit isang araw, umuwi si Primo na may dalang ulam. Pilit niyang makipagsalo sa akin. Gusto kong sumuka at matakot kung ano ba ang posible niyang ipakain sa akin kaya napangiwi ako nang makitang
inihain na naman niya ang dinakdakan. Walang sabi-sabing sumandok siya sa kutsara at isinubo. Para bang tinatakam pa niya ako pero hindi ko talagang kayang patulan ang gusto niyang gawin. Ayaw ko talagang kainin ang pagkaing inaalok niya, Kuya Bari. Alam ko kung ano ang sangkap ng pagkaing inihahalo sa pagkaing iyon. Kaya naman natatakot akong masulyapan ang kahit na kapirasong karne nun. Hindi ko maiwasang manginig habang iniisip kung kaninong bangkay na naman ang niluto ng mga taong nasa karinderya at inihalo sa bawat putahe nila. Naisip ko ang sinabi sa akin ng aking nanay noong bata pa lamang ako. Ang sabi niya, kapag daw may kakaiba sa pagkaing natatanggap ko, ay kaya kong malaman ang tunay nitong hitsura kung pipigaan ko lang ito ng kalamansi. Kung kaya't iyon ang aking ginawa. Tumayo ako at tinungo ang aming ref. Mabuti na lang at marami akong nakitang kalamansi sa loob, kaya kumuha ako noon at sinabi ko kay Primo na gusto kong pigaan ng kalamansi ang aking pagkain. Dahan-dahan kong piniga ang katas ng kalamansi sa aking dinakdakan. Nagulat ako nang mamilog ang mga mata ni Primo nang makita niyang biglang nagbago ang hitsura ng pagkain sa loob ng plato. Tinignan ko din iyon at gayon na lang ang pagkagulat ko nang makita kong naging mga daliri ito ng tao. May mga patay na langaw pa nga at inuuod, kaya gayon na lang ang aking pagkasindak at halos mahimatay ako sa labis na pandidiri. Halos sabay na sabay kaming sumuka ni Primo nung mga oras na iyon, Kuya Bari. Halos hindi ako makahinga sa mga nakita kong nakakadiring bagay sa loob ng plato. Hindi nakatapos sa kinakain niya si Primo. Nagbanta siyang magrereklamo, ngunit sinabi ko sa kanya na wag na, lalo na't hindi namin kayang kalabanin ang mga aswang. Isa pa, hindi namin alam ang kakayahan ng mga ito na maaaring kumitil sa aming mga buhay. Nag-alala si Primo dahil sa kanyang mga nakain. Maski ako ay naiisip din iyon dahil nakakain din ako nito at maaaring maging aswang din kami. Nag-isip kami ng mabuti ni Primo kung ano ang dapat naming gawin. Napagpasyahan naming sumangguni sa isang albularyo, ngunit wala namang albularyo doon sa lugar na iyon. Kung kaya't napagpasyahan naming lumuwas sa aming baryo upang doon na magpagamot. Kinabukasan, gulat na gulat ang aking mga magulang sa aking biglaang pagluwas sa aming baryo. Agad ko namang ikinuwento ang mga pangyayari, kung kaya't hindi na nag-aksaya pa ng oras ang aking ama at dinala kami sa kilalang albularyo. Ayon sa albularyo, ay wala naman daw balak na yang gawin kami ng nasabing karinderyang iyon, kung kaya't hindi kami mahahawa sa pagiging katulad din ng mga aswang. Ngunit may ipinainom pa rin sa aming dalawa na isang napakapait na tubig. Ito daw ay pangontra para doon sa mga nakain namin na dinakdakan. Sa sobrang takot at kaba ko, Kuya Bari, ay hindi na ako muling bumalik pa sa universidad. Sa takot na baka mabiktima ako ng mga aswang na iyon sa kadahilan ng may nakakita sa kanila ng mukha ko. Maski din po si Primo ay tumigil din sa pag-aaral. Ngayong 50 anyos na po ako, Kuya Bari, ay wala namang nangyaring masama sa buhay ko.
Ngunit hindi ko pa rin talaga malilimutan ang karanasang iyon na minsan akong nakakain ng kakaibang karne sa dinakdakan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. God bless po. Lubos na gumagalang, Luis. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.